Zeta! Zeta! Nanny. Oh no, 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 no! Oh no, no, no! Zeta! Show me your silly face. Show me your silly face. You're so silly. Are you a silly Zeta? Hello everyone! Happy Saturday! Welcome back po sa aming vlog. So for today, wala naman kaming ganap. Kami lang dito ni Zeta sa bahay. Pero parating na rin si Mr. mamayang gabi. Are you happy? Say hello everyone! Hi everyone! Silly baby! Is that how you do your silly face? Daddy. Daddy? Where's Daddy? Daddy's working. He will be back tonight. So anyway, papunta dito yung aking mom-in-law. Dadalhin niya yung prescription na binigay nung doktor kahapon. Kasi dinala ko to si... Happy! Kasi dinala ko to si Zeta kahapon sa urgent care. Kasama yung aking mom-in-law. Buti na lang andito siya. Kaya isa rin yun siguro sa mga motivation ko na matuto na mag-drive after ko manganak pagka fully recovered na ako. Para hindi ko na siya naaabala. Pero okay lang naman sa kanya. Pero syempre, diba, medyo maedad na yung aking biyanan. Kaya ayun, napaka-importante din talaga na marunong ka mag-drive. Kasi nga, diba, kung napanood niyo yung aming last vlog, nagkaroon ng mga rashes si Zeta. So, pinacheck namin siya kahapon and sabi naman nung nag-check sa kanya, yay! Yay! Ang ingay naman ng baby na ito. Ang ingay naman ni Zeta. Na hindi naman siya yung rash na scary. Like, kasi nung una akala ko talaga measles or bulutong or something like that. Ano lang daw yun, baka daw sa pag-change ng weather dahil nga sobrang init na ngayon. From sobrang lamig, sobrang init na. And nagre-react lang siguro yung skin niya. Binigyan siya nung parang sa allergy din. Hindi ko pa siya natatry kasi nga hindi ko nakuha kahapon yung prescription. Dahil hindi pa siya ready. Para mag-aantay pa ako ng mga 32 minutes to 1 hour. So sabi ko balikan na lang namin. So babalikan siya ngayon ng aking mama-in-law. Grabe talaga dito, no? Magastos talaga siya. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Kaya yung may nagsabi rin before na mas maganda na meron kang primary healthcare provider or primary healthcare practitioner. Hindi ko alam, lagyan nila sa comment section kung ano ba yung tawag doon. Meron siya, kaya lang nasa India ngayon, yun yung kanyang pediatrician. And yun yung nag-advise sa akin na dali na si Zeta sa urgent care para at least ma-rule out kung ano ba talaga tong mga tumubong rash sa kanyang katawan. Pero in fairness naman kay Zeta, parang wala lang siya. Wala din naman siyang lagnat. Wala din siyang kahit anong other symptoms. And ayan, masaya siya, masayang baby. Running around, playing around. Tapos kumakain naman siya ng maayos. Pero kahapon, nung chinek nung doktor yung throat niya, mapula. So sila, yung rapid strep test. And negative naman, pero tinanong ako kung gusto kong ipa-culture test. So sabi ko, okay. So yun, kahit may insurance, pagka sa urgent care talaga, mas malaki yung babayaran mo. So hindi ko alam ang tawag doon kung copay ba yun or ewan ko pa ang tawag dun. Basta nagbayad pa ako ng $75. And hindi ko alam kung magkano yung i-cover insurance doon sa mga test na ginawa sa kanya. Yung rapid test, strep rapid test, and culture test. So, ibibill na lang daw ako if ever. Have fun. Have fun. So, inaantay lang namin ngayon ang aking mom-in-law. What's that? Fan? Is that a fan? Is that a fan? Show them your silly face nga, baby.
Nagluto pala ako guys ng tinola. Hindi ko na pinakita sa inyo kanina. Nung nagluluto ako, ayan. Nag-crave kasi ako ng tinola. And pinagluto na ako ni Mr. ng adobo. Kaso medyo nagsawa ako. Kaya nagluto ako nito. Gustong gusto to ni Zeta. Hey! How you doing? Why are you using your binky again? Mama said don't use it while you're at home. Ay, nako. And dumating na rin itong second batch ng order ko sa Shein. Mamaya i-haul ko sa inyo. Medyo madami-dami siya. So, nakadaan na dito yung aking mom-in-law and father-in-law para silang pumunta dito. Ito yung gamot ni Zeta. Ano lang siya for allergy, cetirizine. And with insurance, ang binayaran ng aking mom-in-law is $5. Ano siya? Take 2 and 1/2 ml by mouth once daily. Ayun. Tapos ito rin, Aveeno Baby Cleansing Therapy, Moisturizing Wash, Natural Oatmeal Plus Pro Vitamin B5. So, try ko to kung makakalm yung kanyang skin. Hopefully, is mag-work. And then, nagpabili rin ako sa aking mother-in-law ng ice cream, Ben & Jerry's. Magagalit si Mr. pagka napanood niya to, nakita yung nagpabili ako ng ice cream. Anyway, ito na-haul ko na sa inyo itong ating Shein na haul. Shein na items, additional items. Kasama to dun sa first batch ng mga na-haul ko last time. Kaya lang kasi, ito yung sa kanilang international warehouse. So anyway, ito, mga hair tie para kay Zeta. Ang dami siya. Wow! And then, binilan ko din siya nito. Try ko na siyang turuan ng mga ganito. Ayan. Clock. Tapos, days of the week. My body parts. Although, alam niyo na to yung ibang parts. Itong mga ito. Madami pala siya. Ayan, sa isang pack is... Ano ba to? Ayan, iba-iba siya sa isang pack. Merong body parts, feelings, farm animals, transportation. So, ito halos lahat alam niyo na to. Yung iba dyan. Tapos, days of the week. Basta 4 pieces per ganito. Ayan. And this one, mostly para kay Zeta to. Kasi ang dami ko na rin nabili dun sa ating second baby. Kompleto na yung mga damit niya for the next 3 months. Ito ay para kay Zeta na. So, cords. And for 2 to 3 years old din ito. Ito medyo pang winter na. Nakita ko lang. And nagustuhan ko siya. Ito parang belt. What are you doing, baby? Si Zeta naglalaro na sa salamin na naman. Ayan. Cords din siya. For 2 to 3 years old. Ayan. Pwede rin pang meron siyang parang ganitong belt. And then this one, ayan, dress, same thing, 2 to 3 years old lahat ng mga sizes na pinili ko para kay Zeta. Meron siyang cardigans para pagka medyo malamig, pagka fall season. Ito pang summer, ganito lang siya. And then this one, ito naman ay para sa akin. Kung naalala nyo yung sa isang Shein haul ko, or Shein haul ko, may ganitong damit si Zeta.
So, ayan. Naghanap ako ng kapareho para twinning kami. Ang liit yata nito. Balik na. Sakto lang. Small yung size nito. Size is small for Europe 36, US 4. And then this one, para kay Zeta din. Yan. Summer na summer. Another one for Zeta. Ewan ko pagka nagbabrowse talaga ako sa Shein, hindi ko mapigilan ang sarili kong bumili ng mga damit. Ang cute niya kasi, tapos hindi naman siya ganun kamahal. Ayan. And meron din siyang cardigans. Para pagka medyo chilly ang panahon. Ganun talaga yung mga pinili ko, yung may mga cardigans para pwede niyong gamitin after ng summer. And then this one naman ay para kay baby, burping cloth. Ayan. 1, 2, 3, 4. 4 pieces. And then itong dalawang to, naman ay para kay mister. Nagustuhan niya yung binili ko sa kanya yung binili ko sa Shein din na cords na mas unang dumating. Ito is halos kaparehas lang siya, ibang kulay lang. Di ba yung last time is white ba yun or purple? White and black combination. This one naman is black and ano bang kulay ito? Aqua green. Parang kakulay nung ano namin, minivan. Tapos ayan, ito yung shorts. So yung size ni Mr. sa Shein is extra large. And then last one, para kay Mr. din ito. Ayan, this one tank top. Ayan. Nan. And yan, extra large. So ayun, baby. So ayun lahat yung pinamili ko sa Shein. So, lalabahan ko na to agad. Ganun kasi ginagawa ko. Nilalaban ko siya agad para pwede rin magamit agad. Wow! 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 Yun si Zeta, naglalaro na naman sa likod. Gusto niya paglaruan yung aming mga picture frames. So, ayun na nga guys. Hindi rin talaga biro manirahan dito sa Amerika. No? Marami ka rin talagang kailangang adjustment na gawin. Lalo na sa mga kagaya ko na, for me makukonsider ko pa rin yung sarili ko na baguhan dito. Magto 2 years pa lang kasi kami dito ni Zeta sa December. And sa mga kagaya ko na hindi marunong mag-drive, lalo na kung sa countryside kayo nakatira, kagaya namin, importante na matuto na mag-drive.
And ngayon ko talaga siya mas na re-realize. Kasi sobra nung una talaga naman, maski hanggang ngayon is, natatakot ako kasi, syempre no, pagka nagkaroon na, lumabas na yung second baby, 2 bata ang kasama ko. And, nakakakaba siya. Pero wala namang choice, kailangan talaga. So, isa yun sa mga kailangang matutunan ang pag andito sa US dahil hindi siya katulad sa Philippines na sobrang available yung public transportation unless siguro nasa city ka nakatira. So, I don't know. Hindi ko pa rin masyadong alam. Pero since dito kami nakatira, napakahirap talaga ng public transportation. As in, parang wala. Pwede ka mag-Uber. Pero, syempre may baby ka. Kailangan magdadala ka pa ng car seat. Hindi kasi pwede dito yung walang car seat. Pero, sabi nila meron naman daw mga yung mga ganon, yung mga Uber or Lyft na merong car seat. Pero, mahirap kasi magbuko ng ganon. And, ngayon ako may baby na naman dito. May little toddler. So, ayun, importante na matuto mag-drive. And then, ayun nga, hindi rin siya biro dahil may kamahalan din, lalo na yung pagka ganitong mga situation na pupunta ka sa urgent care. Kasi for someone like me, na sanay sa Philippines, and meron akong HMO doon na free or provided siya ng company for free. Yung iba yata sa atin, meron silang contribution or merong salary deduction. Pero kasi dun sa company kung saan ako nag-work before, wala. Libre talaga yon as in. Plus 2 free dependents. So medyo nanibago ako nung pagpunta ko dito. And, ayun, medyo may kamahalan lalo na pag sa urgent care pupunta. But then again, that's just how it is. Diba, kailangan nating mag-adjust. Hindi naman Amerika ang mag-a-adjust para sa atin. So, ayun, sinishare ko lang para sa mga kagaya ko or sa mga nagpaplano or bago pa lang magma-migrate dito sa US. So, ayun. So, just be ready sa mga sa mga pagbabago na mangyayari sa inyong buhay once na andito na kayo. Pero kung opportunities naman talaga, lalo na sa trabaho, ang pag-uusapan is mas marami talaga dito sa US. So, ayun. So far, so good. Maganda naman, masaya naman ako at maayos naman ang buhay namin dito. Kasi napaka good provider ng aking asawa. And then at the same time, syempre, meron din naman akong sarili kong meron naman din akong sarili kong income. And update pala sa work ko. Yes. Meron pa rin po akong work. Kung hindi nyo lang ako nakikita na nag-work na, it's because madaling araw ko siya ginagawa. Dahil nga inalaw na ako ng aking client na mag-schedule ng mga or i-advance yung aking mga trabaho, mag-schedule ng mga post kasi ako ay isang virtual assistant and ang aking para sa mga bago dito sa channel ko, yung aking avenue ay social media management. Before kasi parang ayaw niya muna ako mag-schedule ng mga post, pero ngayon pinapayagan na niya ako. Nung nakaraan nga, share ko lang din pala, parang nung Thursday nagpatawag siya ng meeting. So, medyo kinabahan na ako kasi kala ko i-end niya yung contract ko. Dahil nga, syempre, mga anak ako. Normally kasi sa mga freelancer, kagaya ko, pag yung client is ayaw nila na matitenga yung trabaho, pwede nilang i-end yung contract mo. Hindi siya job protected dahil nga freelancing job siya. And then yun, akala ko talaga, parang sinet ko na sa utak ko na baka i-end niya na yung contract ko, which is okay lang naman kasi 'di ba? Kailangan talaga may mag-manage ng account. Pero napaka blessed and swerte ko kasi yung client, tinanong niya kung kumusta ba ako, tapos kailan yung aking scheduled C-section, tapos sabi niya since inaalaw naman na niya yung pag-schedule ng post 1 week ahead or 1 week before ng aking scheduled C-section, i-advance niya na yung aking mga workload para magawa ko na. 1 week lang naman yung hinihingi ko na pahinga. Yun lang din yung downside, no, pagka naka-freelancing ka, wala kang benefits kagaya ng
yung maternity leave. Like sa Philippines, nung regular employee pa ako doon, almost 5 months yun nung naka-maternity leave ako and paid yun. Pero okay naman ako ngayon dito sa aking client. Sobrang bait niya and sobrang okay din naman yung pay, and ayun nga, 2 hours lang tinatapos ko na yung trabaho ko. Maaga akong gumigising para at least si Zayda tulog pa. So hindi ko alam kung paano yung magiging schedule ko once andito na yung second baby. So malalaman pa natin. So ayun po, meron pa rin po akong work and I'm so grateful for that. And yun, kaya more Shein. Pero yun, nakakapag naman ako save, and ayun nga, nakakapagpadala din naman sa Philippines kahit pa paano pagka may extra. So anyway, ayun, update lang. Tapusin ko na yung video dito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. And if you are new here, please do consider subscribing. And if you are watching, please don't forget to hit the like button. So namimiss ko na rin yung aking mga madalas na nagko-comment dito sa video. Parang nawala na sila. Andiyan pa ba kayo? Anyway, okay lang naman, 'di ba? Ganun talaga ang buhay. Hindi naman natin mapipilit ang mga na magstay, yung mga hindi na gustong panoorin ka, and which is okay lang. Pero nagpapasalamat po ako sa ating mga silent viewers and then sa mga naging part ng ating YouTube channel. Miss Evelyn, kumusta ka na? Andyan ka pa ba? And sila Miss Jen, yan yung mga parang OG na laging nagko-comment sa aking mga videos. And sino pa ba? Si Miss Cindy. Ang tagal ko na siyang hindi nababasa yung comment niya. But anyway, maraming salamat po sa mga naging parte ng aming YouTube channel. Kung andyan pa rin po kayo, thank you so much for your support. And sa mga bago dito sa aming channel, maraming salamat po sa pag-subscribe. So that's it for our video today. Thank you so much again for watching, and see you again on our next vlog. Bye!